evening and good eves sa inyong lahat. Ito na naman po ang inyong lingkod na si Evelyn Magpayo para sa programang hindi nyo makakalimutan. Remember M, remember E, put them together, remember when. Ngayon naman po ay magdudulo tayo sa inyo ng isang storya at ito ay galing sa isang liham na pinadala sa atin ni Lando. Dear Ate Ebs, bata pa po ako ay kakambal ko na ang problemang ito. Hindi po ito talinghaga, literal po ang ibig kong sabihin. Dahil sa maniwala kayo't sa hindi, ako po ay may kakambal na espada nung ipinanganak ko. Kutsilyo pa lang siya nung iluwal pero ilang stitches din ang inabot ng nanay ko. Dahil dito, ako po ay naging tampulan ng mga tukso at panlalait ng aking mga kalaro at kamag-aral. Kung sa inyo kaya nangyari ang mga ito, matitake nyo kaya ito. Down deep inside, I still feel that feeling divine. Well. What's up with you? Lando, mukhang marami na naman tayong sugat. Siguro, nag-away na naman kayo ng kakambal mo, no? Oo nga, palagi ko nag-espadaan na naman sila. Nag-espadaan? Awa-awa itong mukha. Lando, yung test paper mo, pinibigay ni Mama. Naku, pagsakta naman ako. Sisir mo na naman ako ng maming ulit. Ewan ko ba sa'yo? Napaka-cruel mong tao ka. Oo nga, buti pa yung kapatid mo, matalas. Alam niyo, yung tansya ko magiging pulis yun eh. Eh, bakit mo naman nasabi yun? Eh, kasi diba yung mga pulis matutulis? Dali na kayo at baka sundutin ko tayo niyan. Halika na. Halika na. Wala. Tawa naman, Lando. Oo, ano? Pati yung mga girls ngayon, pinagtatawa ng ano. Tsaka alam mo, Lando, walang-wala ka dun sa kakambal mo eh. Bakit? Yung kakambal mo, may syota. Ikaw wala. Ayun, si Chris. Si Chris yung syota niya? Oo. Yan po, Ate Ebs, ang aking suliranin. Habang lumalaki kami, lalong lumalaki rin ang problema ko. Nagiging mahirap kontrolin ang kakambal ko. Pag naririnig niya yung mamang sumisigaw ng hasa, bigla tumatakbo sa labas. Alalang-alala ang nanay ko dahil baka bigla siyang masagasaan. Pero ang pinoproblema ko talaga yung lagi akong naikukumpara sa kanya. Mantakin niyo naman, mas sikat pa siya kaysa sa akin. Buti pa yung may kakambal na ahas, at least yung ahas ang kontrabida. Sa sitwasyon ko, ako ang walang kwenta. Ano po ba ang mabuti kong gawin para sumikat din ako at matalo ko ang kapatid ko? Pagpayuhan niyo po ako dahil talagang ako ay bobo. Bueno, Lando, itong may papayo ko sa iyo. Hindi ka dapat makipagkumpetensya sa iyong kapatid. Dapat ay magkaroon kayo ng tinatawag na teamwork para kayo ay makapag-practice at makagawa ng mga routine. Pwede kayong pumasok sa perya o kaya sa magic show. Mag-aral ka sa espada at pwede kang maging sword eater. Ayan, at pag magaling ka ng humawak ng espada, meron akong naiisip na pangalan para sa iyo. Pwede kang tawaging Hi Lando. There can be only one. Met you. Sila doon, mukhang bati na sila nung ano ah. Oo, kapatid niya. Mukhang lagi sila magkasama. Ang galing-galing ng espada. Teka, correction. Hindi na Lando ang pangalan ko ngayon. Ano na? Dahil nakagaling ko. Umawak ng espada, ang pangalan ko yun ay Lando! Alam niyo mga kaibigan, hindi lang ako magaling sa pakikipag-espadahan. Kumakain rin ako! Ha? Ano? Sino kinain mo? Ha? Sino kinain mo? Hindi. Anong kinakain ko? Ano? Gusto malaman? Ano? Espada!
Yes! Gusto nyo makita, mga kamag-aral? Uy! Lando! Ang galing-galing ko! Sana ay guminhawa ng pakiramdam mo at mawala ng mga lumalason sa relasyon nyo ng kapatid mo. Hangad ko ang habang buhay niyong pagsasama. Adios. Bueno, yan po ay isa sa mga happy endings na na-witness natin dito sa programang Remember M, Remember E, put them together, remember when. Nakikinig ko ang pinakamalaki.